Pagdakil at pagsamba sa gabing ito. Malapang na maraming salamat sa patnubay, paggabay, pagkilos sa aming kalagitnaan o Diyos. Halili maraming salamat sa paglangis mo sa bawat yung ito na yung malagawain. Minsan ang paama sa bagong ito, Diyos. Hallelujah, na ang pagkikinag at pag-aaral ng salita, ang dalangin. Buksan mo po, malapang na ang mga pusat isipan, ihanda mo ang mga pangunawa, pawin alis yung mga hadlang. Malapang noon sa aming pagkikinig ng salita o Diyos. Hallelujah, ngunit patawarin mo kami sa lahat ng aming nagawa, inisip, sinabi, hindi mo kinalugdan, magawa panlingkod, sa ganang akin lang wala akong magagawa, gamitin mo lamang ako bilang daloy, pagpapalang espiritual na sa gabing ito, O Diyos, hallelujah. Aking maipahayag ng salita ng may pag-ibig, kalakip ang kapangyarihan na nagmumula sa iyo, mahal po yun sa mga ko, Diyos, sa gabing ito at aming sinasaway, lahat ng demonya hadlang, pag-alilangan, kasout right now, in the name of Jesus, I pray, amen and amen. Lahat magsabi ang praise the Lord. Praise the Lord. Purihin natin dagalan Diyos kung namahal. Visited po ang mga kapatid. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bago yung minamahal, bago tayo magbukulat mga ilang talata, minsan pa ako napapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluwadhati, pagdakila sa ating kataas-taasan Diyos, ang ating Diyos na tapagligtas, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Double honor to our beloved parents, the Lord. At patuloy po natin mga minamahal, inaala ang mabubuting aral turo ng ating minamahal, ginagalang ng butihing evangelista, Pastor B.D. Almeda, and beloved Assistant Pastor Ignacy Almeda. Greeting to the Almeda family, to our beloved co-preacher, sa lahat ng mga elder, sa mga beloved co-workers, sa lahat ng ating mga minamahal kapatiran sa pong pinagpalang gabi sa ating lahat. Amen. At sa lahat ng ating mga viewer, mga minamahal, blessed viewing po, mga minamahal, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa gabing ito minamahal, tayo po ay mag-aral ng salita ng ating mahal Panginoon. Ihanda natin minamahal ang ating mga Biblia. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, bigyan natin ng pamagat na what faith can do for you. What faith can do for you. Ano ang magagawa ng pananampalataya para sa iyo? Amen? Ito po ang ating pag-aaralan minamahal. Ano ba ang magagawa ng pananampalataya para sa iyo, mga kapatid? Gaano ba kahalaga ng pananampalataya sa isang tao? Alam mo nga naman, isang araw, mayroon lumapit sa ating mahal na Panginoon Jesus. Pagdating sa harap ng ating mahal Panginoon, siya po'y lumuhod. Nagsumamo, sabi niya, Panginoon, mahabag ka sa aking anak. Sapagkat siya'y himatayin. Lubhang nahihirapan, sabi niya, may namahal. Madalas siya'y natutumba sa apoy at madalas siya'y natutumba sa tubig. Inilapit ko siya sa iyong mga alagad, pero hindi nila siya mapagaling. Nang marinig ito, mga kapatid ko, ng ating mahal Panginoon, sabi niya, O lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan ako magtitiis sa inyo? Sabi ng ating mahal na Panginoon. Ipinag-utos ng ating mahal Panginoon dalhin sa kanyang bata at nang mailapit, pinagwikaan niya ang demonyo, lumabas ka sa batang yan. Karakada kami naman yung bata, gumaling. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Nang sila na lang, mga kapatid ko, lumapit yung mga alagad sa ating mahal Panginoon. Sabi niya, bakit hindi namin napalabas yaon? Ano sabi ng ating mahal pang minamahal? Sabi ng ating mahal pang minamahal, dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya. So, mahalaga ang pananampalataya. Amen? Lahat mong sabi ng praise the Lord. Sabi ng ating mahal Panginoon, kung magkakaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng buti lang binhi ng mustasa, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka doon, mula roon. Sabi rito minamahal, hanggang doon lumipat ka. Mula rito, lumipat ka hanggang doon. At sa inyo'y walang hindi mangyayari. Amen? Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Ganyan kahalaga minamahal ang pananampalataya. If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Amen? Walang maging imposible sa iyo kapag mayroon kang pananampalataya. Minamahal, ganong kahalaga ng pananampalataya. May kapangyarihan magpalipat ng mga bundok, ng mga problema. May kapangyarihan, minamahal ko,
sawayin ang bagyo ng karamdaman. Sawayin, minamahal, ang lahat ng bisyo na nasa iyo. Yan ang kapangyarihan ng pananampalataya. Amen? Amen? Lahat magsabi ng praise Lord. Pero ang sabi ng ating mahal na Panginoon, datapat ang mga ganito'y hindi lumalabas, kundi sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Gaano kalaking pananampalataya ang minamahal yung hinihingi sa atin ng ating mahal na Panginoon? Sabi sa ating nabasang minamahal, kasing laki lamang ng butil ng mustasa. Yung binhi ng mustasa, minamahal, kasing laki lamang na ganun, minamahal. As a grain of mustard seed, yun ang hinihingi ng ating mahal na Panginoon. Alam mga kapatid, ang mustasa, bagamat siya po ay pinakamaliit na binhi, mga minamahal, lumalaki ito hanggang maging puno. Punong kayang pamugaran ng mga ibon. Amen? Just imagine, siya ay yung pinakamaliit na binhi. Pero kapag ito pala ay tumubo ang minamahal, lumalaki, yumayabong, kayang magpugad ang mga ibon. Lahat magsabing, praise Lord. Ganito din ang pananampalataya natin. Kahit maliit sa simula, kapag ito pong minamahal ko, itinanim mo sa iyong puso, diniligan mo ng panalangin na may pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito'y lumalago. Makikita mo yung bunga minamahal sa pamamagitan ng mabubuting gawa, minamahal. Yun po ang nagagawa ng pananampalataya. Lahat magsabing praise Lord. Dahil nga minamahal, nakita ng ating mahal Panginoon na kulang yung pananampalataya, kakaunti lamang yung pananampalataya ng mga alagad sa kabila ng laging kasama nila ang ating mahal Panginoon. Nakikita nila yung mga himala na ginagawa ng Diyos. Na ang mga bulag nakakita, ang mga pilay nakalakad, ang mga bigi nakarinig, ang mga pipi nakapagsalita, ang mga patay ibinangon, minamahal, nangalinis ang mga may ketong, nakita nila ang lahat ng itong minamahal, ngunit hindi pa rin sila nagkaroon ng pananampalataya. Kaya sabi ng ating mahal Panginoon, o lahing walang pananampalataya, hanggang kailan ako magtitiis sa inyo? Amen? Kaya muling ipinakita ng ating mahal kung gaano kahalaga ng pananampalataya. Isang umaga, minamahal, habang naglalakad ang ating mahal Panginoon, nagutom siya. Nagutom ang ating mahal Panginoon. Nakakita siyang minamahal ko sa tabi ng daan ng isang puno ng igos. Lumapit siya, nagbabaka sakaling makakita ng bunga upang maibsan ang kanyang gutom, mga kapatid. Pero nalungkot ang ating mahal Panginoon sapagkat nakita niya puro dahon lamang, minamahal, walang bunga yung puno ng igos. Kaya sabi niya, minamahal ko, sa punong igos, mula ngayon huwag ka nang magbunga. Karakadaka, minamahal ko, yung puno ng igos na tuyo. Nang makita ito, minamahal ko, ng mga alagad, nagtaka sila. Nang makita ng ating mahal na nagtaka sila, minamahal, sinabi ng ating mahal Panginoon, sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y magkakaroon ng pananampalataya at di mag-aalinlangan, take note, minamahal, yung pananampalatayang hindi nag-aalinlangan. Amen? Marami kasi sa mga Kristiyanong minamahal ko, nananampalataya sa Diyos pero nag-aalinlangan sa kapangyarihan ng Diyos. Maraming mananampalataya, minamahal ko, nananampalataya sa ating mahal na Panginoon, ngunit nagkukulang ng tiwala si Diyos. Hindi sila nagtitiwala sa kakayanan ng ating mahal na Panginoon. Na anuman ang karamdaman mo, kayang pagalingin ng Diyos.
Gaano man kabigat ng problema mo, kayang lutasin ng ating mahal na Panginoon. Ano man pangangailangan mo, kayang punuan ng ating dakilang Diyos. Ganun kapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kinakailangan magtiwala ka. Huwag kang mag-aalinlangan sa Diyos na iyong pinaglilingkuran. Lahat magsabing, praise the Lord. Kung kayo'y magkaroon ng pananampalataya at hindi nag-aalinlangan, sabi ng ating malapit, magagawa nyo rin ang yung nangyari sa puno ng igos. Amen? Sabi dito, minamahal, kundi maging sabihin niyo sa bundok na ito, mapataas ka at mapatsugba ka sa dagat at ito'y mangyayari. Sabi ng ating mahal Panginoon, in all things whatsoever you shall ask in prayer, believing ye shall receive. Amen? Kung ikaw rin naman ko ay hihingi ng mga bagay sa panalangin na may pananampalataya na hindi nag-aalinlangan sa ating mahal na Panginoon, iyong tatanggapin. Lahat magsabing, praise Lord. Mapalakpakan ba natin ang ating dakilang Diyos? Amen? Ano bang ibig sabihin ng pananampalataya? Faith is not only belief to God, but also trust in God. Hindi lamang yung naniniwala ka. Kinakailangan magtiwala ka. Amen? Yung pananampalataya kasi hindi lang paniniwala. Maraming mga tao naniniwala sa Diyos. Kahit yung mga hindi naglilingkod sa Diyos, kahit yung mga naging mga taga-sinlibutan, sasabihin nila, naniniwala naman ako sa Diyos, ha? Yes, naniniwala ka. You believe in God, but how you trust in God? Naniniwala ka sa Diyos, pero paano yung pagtitiwala mo sa Diyos? Wala. Kasi sasabihin nila, kaya ko naman eh. Amen? Kaya ko naman kahit wala yung Diyos. Di ba? Sabi rito, minamahal, faith is not only belief to God, but also trust in God. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kailangan magtiwala ka sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang sabi ng Biblia, Hebreo 11:1. Can you read it? Sundan po natin, minamahal. Ayon po dito sa aklat ng mga Hebreo, ang kapitulo po ay 11 at ang talata po ay 1. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Amen. Salamat sa pagkakabasa sa salita ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang salita. Sabi dito ng minamahal na ating nabasa, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ito yung ebidensya, mga minamahal. Ito yung katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Yung pananampalataya. Amen? Sumasampalataya ka, ibig sabihin kapanatagan, ibig sabihin panatag ka, hindi ka nag-aalala sapagkat alam mo, yung hinihingi mo sa Diyos, ibibigay ng Diyos. Amen? Hindi man ngayon, someday. Amen? May kausap ba ako? Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Wag po kayo mag-react, mga minamahal. Amen? Dahil ang Word of God, mga minamahal, ito yung magpapatibay ng inyong pananampalataya. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito po minamahal yung katunayan ng mga bagay na hindi natin nakikita. Ito yung pananampalataya. Amen? Hindi pa dumarating, inaasahan mo na. Yun po ang pananampalataya ang minamahal. Kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Umaasa ka, darating yung hinihintay mo. Amen? Yan po, minamahal ko, ang pananampalataya. Lahat magsabing praise the Lord. Ano ba ang bilin ni Apostol Pablo patungkol sa ating pananampalataya, minamahal? Basahin natin ang sinasabi ng Biblia, Hebreo 10:22, tuloy ang basa hanggang 23. Sundan po natin, mga kapatid. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, ang talata po ay 22 at 23. Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya
ng ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag maganilangan sapagkat tapat ang nangako. Lahat magsabing amen. Kapag daw tayo ay lumapit sa Diyos, minamahal, lumapit tayo, minamahal ko, na mayroong pusong tapat. Amen? Lumapit ka sa Diyos na mayroong pusong tapat. At mayroong matibay na pananampalataya. Kapag sinabing matibay na pananampalataya, hindi po ito nag-aalinlangan. Lalapit ka pala sa ating mahal na Panginoon, may pusong tapat, may matibay na pananampalataya. Lumapit daw tayong may malinis na budhi. Sapagkat malinis na ang ating puso, ang minamahal. Nilinis na ito ng ating mahal na Panginoon. Hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating katawan sa pamamagitan ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi raw, lalapit ka na may tapat na puso, na may matibay na pananampalataya, may malinis na budhi, may malinis na puso, hinugasan ang katawan ng banal na dugo ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng 23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa. Amen? Yun hindi nag-aalinlangan, wag nang mag-aalinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Amen? Hindi naman yung kagaya ng tao na pag nangako, napapako. Amen? Ang Diyos pag nangako, ang naman ako, lahat ng sinabi niya nangyayari. Sabi ng Biblia, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Amen? Sabi ng Biblia, walang nagkulang ng isang mabuting bagay na sinalita ng Panginoon sa sambayan ng Israel. Lahat ay nangyari. Amen? Amen? Kaya yung mga pangako ng Diyos sa ating kapanahunan, mga kapatid ko, mangyayari at mangyayari yan. Amen? Sapagkat walang magkukulang na mabuting bagay na sinalita ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ang praise the Lord. Gaano ba mga kahalaga ang pananampalataya? Gaano minamahal? Kailangan maintindihan natin minamahal. Bakit kailangan manampalataya? Bakit kailangan ang tao may pananampalataya? Ano ba ang matatamo natin sa pananampalataya? Ano ang magiging pakinabang natin sa pananampalataya? At ano ang magagawa ng pananampalataya sa atin? Basahin natin minamahal, Efeso 6:16. Hallelujah. Dito po sa Efeso, ang kapitulo po ay 6, versikulo po ay 16. Ganun po sabi, mga bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapapatay ninyo sa lahat ng niningas na suligi ng masama. Lahat magsabi ang praise the Lord. Amen. Naintindihan po natin minamahal. Amen. Lahat magsabing amen. Yung Word of God, ito yung ating sandata. Yung pananampalataya, ito yung ating kalasag. Amen? Ito yung panangga, mang minamahal. Sabi dito minamahal, bukod dito ay tagalay ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama. Amen? Kapag ang diablo minamal pumana ng nag-aapoy na tukso, meron kang kalasag. Meron kang panangga. Amen? Amen? Meron kang panangga sa mga kasamaang dumarating. Tandaan natin minamal ko, ang mundong ito ay balot ng kasamaan. Amen? Kaya tayo mga anak ng Diyos minamahal, puntirya ng kaaway ng Diyos. Namamana yan, mga minamahal. Kaya kung wala kang kalasag, kung wala kang panangga, mga kapatid ko, isang tiyak na bagay tatamaan ka.
Kaya nga sabi dito yung pananampalataya, ito ay kalasag natin minamahal. Ito ay papatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama. Lahat magsabing amen. Kaya kung wala tayong pananampalataya, tandaan natin, wala tayong tatanggapin anumang bagay mula sa Diyos. Amen? Kasi hindi nalulugod ang Diyos sa walang pananampalataya. Sabi ng Biblia, minamahal, hindi malulugod ang Diyos. Without faith, it is impossible to please Him. Kung walang pananampalataya, hindi makalulugod sa Kanya. So, hindi na nga nalulugod sa iyo, bibigyan ka pa. Amen? Kita mo yung mga magulang, yung mga anak na kinalulugdan nila, pag may hiningi, bigay agad. Pero kapag yung anak niya hindi nakalulugod, ano pa? Pasaway pa? Mahirap pang utusan? Mahirap sumunod? Pag humiling, bibigyan mo? Ganoon ang Diyos. Kapag hindi nalugod sa iyo ang Diyos, kapag humingi ka, hindi ka bibigyan. Amen? Kaya dito pong minamahal, sabi ng Biblia, kung wala kang pananampalataya, mga kapatid, wala kang tatanggaping anuman sa Panginoon. Kaya marami na nanalangin sa Diyos Nagtataka, hindi dumarating panalangin ko. Sinasabing ang Diyos tumutugon ng panalangin. Yes, tumutugon. Doon sa mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kindly read it, Santiago 1:6, tuloy ang basa hanggang 7. Dito po sa aklat ng Santiago, ang kapitulo po ay 1 at ang mga talata ay 6 hanggang 7. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay tulad ng isang alon ng dagat na tinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. 7. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya ay tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Amen. Lahat magsabi yung praise the Lord. Kita mo na mahal, humingi ka ng mayroong pananampalataya. Walang anumang pag-aalinlangan. Kapag ikaw raw ay humingi na nag-aalinlangan, para ka raw alon mo naman na patulak sa kaliwa, patulak sa kanan. Amen? Pinapadpad ang hangin sa magkabi-kabila. Sabi ni Shede, sapagkat wag isipin ng taong yaon na siya tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. See? Kapag ganun daw yung panalangin natin, pero nag-aalinlangan ka, nananalangin ka, pagalingin ka ng Diyos. Pero sasabihin mo, pagalingin kaya ako ng Diyos. Amen? Kaya mga minamahal, kapag tayo nanalangin, 100% wag tayo mag-aalinlangan sa kakayahan ng Diyos. Sapagkat hindi nalulugod ang Diyos sa mga taong walang pananampalataya. Minamahal. Tandaan natin mga kapatid ko, faith in God brings salvation. Faith in God brings salvation, minamahal. Si Daniel, minamahal, dahil sa kanyang pananampalataya, iniligtas siya ng ating mahal Panginoon sa bunganga ng mga leon. Amen? Sa mga pangil ng leon, iniligtas siya dahil sa kanyang pananampalataya. Shadrach, Meshach, Abednego, minamahal. Dahil sa kanilang pananampalataya, mga minamahal, iniligtas sila ng Diyos sa hurno ng apoy. Amen? Sinamahan pa nga sila ng mahal na Panginoon Hindi sila nasunog dahil sa kanilang pananampalataya. Isang babaeng makasalanan, minamahal ko, iniligtas ng kanyang pananampalataya. Anong sabi ng ating mahal na Panginoon sa babae? Iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Yumaong kang payapa. Amen? Thy faith hath saved thee. Go in peace, sabi ng ating mahal na Panginoon. Iniligtas ka ng iyong pananampalataya, yumaong kang payapa. Ganon ang Diyos. Dahil sa iyong pananampalataya, iingatan ka ng ating mahal na Panginoon. Ano sabi ng Biblia? Sabi ng ating mahal na Panginoon, magsiyaong kayo sa sanglibutan. Ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Ang sumampalataya
at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumampalataya, mapapahamak. Amen? Kaya napakalaga ng pananampalataya. Ang sino man sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating walang Panginoon. Ang tanong mo naman, paano natin mapapanatili yung ating pananampalataya? It's a simple, minamahal. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ganun lang, minamahal. Para mapanatili ang iyong pananampalataya, kailangan lagi ka lamang nakatingin, nakatunghay sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi yung praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, minamahal, masdan natin si Jesus na siyang gumagawa, sumasakdal ng ating pananampalataya. Ano ba minamahal ko ang matatamo kung mayroon tayong pananampalataya, ang minamahal? Sabi ng Biblia, minamahal, magkaroon tayo ng pag-asa. Pag mayroon kang pananampalataya, magkaroon ka ng kagalakan. Kung mayroon kang pananampalataya, magkaroon ka ng kapayapaan. Just imagine yan, tatlong yan makuha mo dahil sa iyong pananampalataya. Can you read it? Roma 15, 13. Malapit na tayo matapos, minamahal. 15:13. Sa aklat mo ng mga taga-Roma, ang kapitulo po ay 15, ang talata po ay 13. Puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa, ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Lahat ng sabi praise Lord. So kaya kapag meron ka ng Espiritu ng ating mahal Panginoon, mga minamahal, mayroon kang pananampalataya, ang magagawa ng pananampalataya na itong minamahal, magkaroon ka ng pag-asa. Amen? Magkaroon ka ng pag-asa. Maraming mga tao, minamahal ko, na hopeless. Wala nang pag-asa. Magpapakamatay na lang. Dahil sa dami ng problema. Dahil hindi gumagaling ang karamdaman. Ngunit nung magkaroon ng pananampalataya sa Diyos, nagkaroon sila ng pag-asa. Amen? Kung mayroon kang pananampalataya, minamahal, mayroon kang kagalakan. Kahit wala kang makain, minamahal. Kahit punong-puno ka ng problema, minamahal. Mayroon ka pa rin kagalakan. Amen? Sapagkat alam mo, minamahal, na ang Diyos na yung pinaglingkuran, someday makasama mo na, makapiling mo na sa langit. Amen? Kaya kapag mayroon ka pananampalataya, minamahal ko, magkaroon ka ng kapayapaan. Kita yung minamahal. Magulong-magulo na ang mundo. Bawat bansa, nag-aaway, minamahal. Maging sa ating bansang itong minamahal. Rally dito, rally doon, walang tigil, walang humpay. Magulo, walang kapayapaan. Ngunit ikaw, ako, tayong lahat na sumasampalataya sa ating mahal na nananatili, yung pag-asa, yung kagalakan, yung kapayapaan sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ang praise the Lord. Yan ay dulot at bigay ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng kanyang Santong Espiritu na mamahay sa ating puso. Lahat magsabi ang praise the Lord. Ano ba ang layunin minamahal ko ng pananampalataya? Unang-una, ang layunin ng pananampalataya upang magkaroon tayo ng kaligtasan, upang maligtas ang ating kaluluwa. Ang ganda, di ba? Yung layunin ng pananampalataya upang maligtas ang iyong kaluluwa. Kaya niridit, 1 Pedro 1:9. Last verse na tayo minamahal sa 1:5-4. I-ready na lang. Kindly read it. Dito po sa unang Pedro, ang kapitulo po ay 1, versikulo po ay 9. Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi yung praise the Lord. Tinanggap na natin minamahal yung layunin ng ating pananampalataya, yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Amen? Kaya kapag wala kang pananampalataya, hindi maligtas ang iyong kaluluwa. Ngunit salamat sa Diyos. Salamat sa salita ng Diyos na lagi nating napapakinggan. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Nagkaroon tayo ng pananampalataya, gaya minamahal ng binhi ng mustasa na maliit sa simula.
Ngunit nang ito mga naman ay itinanim natin sa ating puso, dinidigan natin ng panalangin na may pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Nagbunga itong minamahal ng mabubuting gawa. Nagbunga itong minamahal ko ng pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Amen? Yan ang kaligtasan nating kaluluwang minamahal. Ito ang layunin ng ating pananampalataya. Ikalawa minamahal, ang layunin ng ating pananampalataya upang madaig natin ang sanlibutan. Maging victorious ang bawat isa sa ating minamahal. Can you read it? Last verse. 1 Kapitulo 5, talatang 4. Ready na po naman ating mga beloved assist, beloved instrumentalists. Can you read it? Dito po sa unang Juan, kapitulo po ay 5 at ang talata po ay 4. Sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan sa makatwid ay ang ating pananampalataya. Oh, hallelujah. Palakpakan natin dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord! Amen. Napakabuti na ang Diyos, minamahal. Tayo'y ipinanganak ng Diyos. Tayo'y dumadaig sa sanlibutan, minamahal. Tayo'y naging mapagtagumpay sa ating pakikipagbaka sa sanlibutan. We are more than conqueror, minamahal. Higit pa tayo sa mga mananagumpay sapagkat kasama natin ang Diyos na makapangyarihan, minamahal. Sabi dito minamahal, sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan sa mga tuwid ay ang ating pananampalataya. Palakpakan natin minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. So what faith can do for you? Malaki ang magagawa ng pananampalataya para sa atin. Dahil siyang pananampalataya, ang mabigat mong problema lulutasin. Dahil siyang pananampalataya, ang mabigat mong karamdaman pagagalingin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat yan makukuha sa pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ganong kabuti ng Diyos sa ating buhay. Tayo magpuri sa ating mahal na Panginoon. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Awitan natin, minamahal ko, ang dakila ka. Tunay na napakadakila ng Diyos sa ating buhay. Amen? Hallelujah, hallelujah. Praise Lord. Pasalamatan natin, minamahal, ang ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng awiting ito. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Hallelujah. Jesus, salamat. Magpuri tayong lahat minamahal sa ating mahal na Panginoon. Pasalamatan mo ang Diyos. Hallelujah. Nanatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila, Oh, hallelujah, hallelujah. There's Jesus. dakila, Dakila ka, mahal na Panginoon. dakila pag-ibig mo. Dakila, Purihin ka, O Diyos. Purihin ka ng iyong mga anak. Hallelujah. pag-ibig mo. Oh, Jesus, salamat. Pasalamat ka, mahal na Panginoon. Pasalamatan natin ang ating mahal na Panginoon.
Yes, dear Jesus. Thank you so much, dear O Jesus. Diyos, salamat. Nanatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Hallelujah. Jesus, salamat. Oh, hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. O Diyos, salamat. Sabi mo, mahal pa marami po salamat, O Diyos. Nanatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Hallelujah. Dakila ka, Oh, hallelujah. dakila ka, You are great, O Lord God. dakila You are so great, dear Jesus. pag-ibig mo. Thank you so much, O Lord God. We love you, O Lord God. We worship dear Jesus. Purihin ka, mahal na Panginoon. Purihin ka ng mga anak mo, Diyos. Pag-ibig mo, Nagdila ka. Hallelujah. dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, dakila ka, Hallelujah. dakila ka, dakila pag-ibig mo. Mga minamahal, gaano kadakila ng Diyos sa ating buhay. Kahit kung minsan minamahal, tayo tumatalikod sa ating mahal na Panginoon. Ngunit ang Diyos na nanatiling tapat, ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay para sa ating minamahal. Kaya ang ating buhay kulang pa. Maging ang mundong ating ginagalawan, kulang pa, minamahal. Dahil sa laki at lawak ng pag-ibig ng Diyos. Ganun kabuti ng ating mahal na Panginoon. Napakadakila ng Diyos. Hindi mababantayan ang pag-ibig ng Diyos. Wala tayong may gaganti sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kundi suklian natin ang may buong katapatan ng ating paglilingkod sa Diyos. Hallelujah! Purihin ka, mahal na Panginoon. Napakadakila mo, Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Patuloy nating papurihan ang ating mahal na Panginoon. Dakila ka. Hallelujah! Dakila ka, Yes, Jesus. dakila ka, pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo, dakila ka, Hallelujah. dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo, Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, Sir Jesus. Glory, glory, glory to God. Hallelujah. Palakpakan natin minamahal ang ating pinagmamahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Amen. Purihin natin ang dakilang Diyos minamahal habang patuloy natin na darama ang kanyang banal at matamis na presensya minamahal. Tayo po'y sama-samang dumalog sa trono ng biyaya
ng ating pinakamamahal at ng kapatid, anuman ang iyong mga pangailangan, naririto ang ating dakilang Diyos. Hindi minamahal tayo, bibiguin ang ating mahal na Panginoon. Ibukan natin minamahal ang ating mga labi, banggitin ang lahat ng ating pangailangan. Ito man ay kagalingan ng karamdaman, lubos ang pagbabago ng buhay, pagkalaya sa ating mga bisyo at kahinaan, maging kalakasan, katatagan ng ating pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Tayo sama-sama manalangin, opo, dakila at mapagpala namin Diyos. Ama naming banal, sa pangalan mo po, aming pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Minsan ang paama sa unat palalang na manamahal ginagalang pastor na about sa amin, batid mo pangilang yung mga anak, nakikita mo ninanasa ng mga puso, ipagalob mo Diyos, hallelujah, sa iyong himrang kaparaanan, patuloy mo kami panghawakan, mahal na Panginoon, huwag mo kami bibitawan, mahal na Panginoon, hallelujah, hanggang sa pagbalik na naway kami, patuloy mong masumpungan, gumagawa ayon sa iyong kalooban, mahal na Panginoon, special namin tinadalangin o Diyos, hallelujah, mga beloved Almeda family, beloved children o Diyos, hallelujah, nanawa, patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, kalusugan ng kanilang mga physical katawan. Patuloy mo silang gamitin sa Espiritu Balak lang, patuloy na pangunahan yung balgawain ni atang trang mga balikat, sampun ng lahat ng mga kabalikat ang mga manggagawa, mga mangangaral, mga manunugdog, mga awit, lahat ng mga kapatiran, mahal Panginoon, kabalikat, simbahan ng iglesia, mahal Panginoon, patuloy mo kong panghawakan. Diyos, pagpalain o Diyos, sa pangalan ng aming pinakamalapin, ito pong aming samot, panalangin, in Jesus we pray, amen and amen, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Pwede natin dagalan Diyos kung minamahal. Tayo po minamahal ay magpalayas sa mga demonyo, karamdaman, kahinaan, palupaypay, walang pananampalataya. Sama-sama natin ito yung kasaut sa pangalan ng ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Kaliwang kamay, patuloy minamahal sa ating katawan kung saan narong karamdaman, kanang kamay, patuloy natin minamahal sa ating ulo. Sabay-sabay natin palayasin lahat ng mga demonyo, kahirapan, karamdaman, pag-alilangan, ikasaut natin yan sa pangalan ng ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Po, dakila at mapagpala namin Diyos, Ama naming banal, sa iyong dakila at makapaligayang pangalan, sama-sama namin sinasaway, pinalalayas lahat ng uri ng demonyo na karamdaman, sakit sa puso, ulcer, leukemia, TB, diabetes, asthma, cancer, lumayas ka sa pangalan sa Psychomanio, cast out right now in the name of Jesus. Damn of problems, sicknesses, infirmities, and diseases, Psychomanio, cast out right now in Jesus' name. Be healed right now in Jesus' name. Be healed right now in Jesus' name. Problem be solved by says begun in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Puri na ang ating dagalan Diyos, minamahal, bilang pananampalataya, mga kapatid, tayong lahat ay tumayo. Itas natin minamahal ating dalawang kamay. Sabay-sabay tayong lulundag 3 beses at sisigaw ng 3 beses ng tinig ng pagtatagumpay. 3 times, hallelujah. Praise the Lord. Let's jump 3 times, minamahal, and shout 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan natin minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at tayo po minamahal ay muli makapanubalik sa ating mga upuan, at tayo po ay minsan pa makapakinig ng ating mga announcement, ibigyan dahil